in this part naman, we will have an example. Let's draw an emoji or yung smiling face na emoji, no? So, ang gagawin natin, of course, since emoji yun, kailangan natin ng head, yung malaking yellow. So, ang gagawin natin, g.setColor, color dot yellow. Yan. So, after nun, since bilog nga, so gagamit tayo ng g.fill oval. Then, sabihin natin 100, 50, then 200, then 200 din to. Okay, so ngayon may big oval na tayo, no? And ang next part naman is we need a small oval naman para sa left and right eye ng emoji natin. So, kakopy ko na lang to. So, paste natin. Then, sa part na to, ito yung magiging right eye natin. So, papalitan lang natin ng black yung color. And then, of course, papalitan natin yung X and Y width and height natin. So, lalagay natin yan sa 150. And then, sa Y naman natin, i-change natin siya into 100. After nun, papalitan natin yung width and height kasi nga, mata ito, hindi pwedeng same value sila. So, dito sa width natin, isa-set natin yan into 20. And then, yung height natin will be 20 din para match yung bilog niya. Now, let's work sa left eye naman ng mismong, ito pala ay left. Yan, ito naman yung right. Kasi yung position ng X niya is 150 and 100. So, obviously, sa left yun. So, dito naman, same pa rin black yung color ng eye natin dito. I-move lang natin siya into 230. And then, let's move into 200. Then, leave it to 2020. Then, dito guys is G set color tayo. Then, color. Then, set natin siya into red. Okay. So, itong part naman na ito yung mouth ng mismong oval natin. Okay, so red, kunyari. No? And, magdi-declare tayo ng G.draw arc. So, arc yung gagamitin natin. Mapapansin nyo, sa arc, ang parameter niya, meron siyang additional. So, meron kang X, Y with height. Meron kang tinatawag natin na start angle at saka yung arc angle naman natin. Okay, so first, isa-set ko muna to ng 150. Ito naman ay 130. Ito naman ay 100. Yung height natin, set ko siya into 50. Yung start angle natin will be sa 0 siya. And then, ito naman yung negative 180 natin. Etong start angle natin guys, dito siya nag-start yung mismong arc natin. Yung negative 180 naman, dito yung parang haba. Gaano kahaba yung magiging smile ng mismong ano natin, drawing. No, i-run natin para makita nyo. Oops, tignan nyo. Mali yung sa eye ko. So, sumobra tayo doon. Kung yung Y natin is 200, let's set it to 100. Oo nga, 100 kasi 100 to para mag-match siya dito. So, ayun. So, mapapansin nyo, ito yung, ano natin, ito yung arc. So, ito yung 0 guys. Ito yung start ng arc angle natin. Ito naman yung haba. Hanggang dito siya nun. Yung negative 180 natin. Gawin natin siyang positive, no? Tingnan natin kung ano yung changes na mangyayari.
Yan, mapapansin niyo nagbaliktad, so naging sad face siya. So kung gusto niyong i-navigate kung paano eto rin papalitan natin siya into sabihin natin 20. Yan, tingnan natin ano yung effect ng start angle natin. So ayun, mapapansin niyo nag-move 'no, yung smile natin. So if you want to navigate, kayo bahala kung paano niyo lalaruin yan pero ganyan yung, draw arc natin. So meron kang X and Y, width, height, start angle at saka yung arc or yung end, yung haba ng mismong arc niyo. So, nakita niyo kanina 'no, nagkamali tayo dito, nagawa natin siyang 200. Mapapansin niyo simple value lang but it can mess up doon sa mismong, shapes na meron tayo at ginagawa natin. So, very important yung X and Y, width and height natin, yung mga coordinates sa mismong Cartesian plane natin. So, you need to understand kung paano nagwo-work yun.